Hello, so ito yung reading natin for Earth sign, Taurus, Virgo, Capricorn. Take only what resonates, guys. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe, alam nyo na po, no? Subscribe lang po, hit the notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. If you want, pwede kang magpabook ng personal reading sa akin. Madam P, yan yung aming Facebook page. If you're only willing to wait, guys, marami pong nagpapabook ng reading. So, kung willing kayong maghintay, pwede kayong magpabook ng reading sa akin. So, let's start. What do we have here for Earth sign? Para sa mga Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. For Earth sign, please. For Earth sign, you do have here the Knight of Pentacles at saka Judgment. Ayan. Temperance is also here. Okay. Wait lang, i-adjust ko yung ilaw. Ayan. So, sa nakikita natin dito with the Judgment, by the way, the Judgment, nakuha natin ito sa mga news or maybe recently may mga nabalitaan ka na may kinalaman sa, of course, normal naman yun, everyday naman ay may mga news. Pero, I feel like there's some kind of news ngayon or balita na pwedeng may kinalaman, of course, sa krimen, na parang naging invested ka or para sabihin na natin masyado kang nagiging updated or might be lagi napapanood mo sa newsfeed or lumalabas sa newsfeed mo or sa Facebook mo or sa whatever kind of media or platforms or maybe sa TV, tapos nandun yung parang um, like hindi man naging obsessed pero somehow parang you want more explanation or um, parang naapektuhan ka, sabihin na natin ganun, dito sa news na to. Maybe this is not the kind of news na parang kumbaga nakakabalita ka naman noon pa pero maaaring noon wala kang masyadong pakialam noon, but this particular news is medyo naapektuhan ka dito. Okay, so anyway, it could be you. Okay lang kahit di ka nakarelate sa part na yun. Okay, the Knight of Pentacles, Taurus, Virgo, Capricorn. I like your energy. You're making money. You're a money maker. You are someone na kaya mong mag-create ng money and people are like being obsessed doon sa mga uh, ginagawa mo. If this is like a career, if you have a job na parang hindi nila kayang mawala doon sa job na yon. If this is like a business, parang nandun yung nagugustuhan ng mga uh, tao yung product or yung service na ibinibigay mo na wherein nagkakaroon ka ng mga regular customers or nandun yung pagtangkilik nila sa'yo because of what you are doing here. So, you are a money maker. Gusto ko yung energy mo dito. So, tell me about the person that you're dealing with pagdating sa love. Wait lang ha, ibalik natin ito. Masyadong maraming card ang lumabas. Spirit guides, angel guides, please tell me. Spirit guides, angel guides, please tell me. Maraming salamat guys sa mga nakuha na ako as your guide or your living guide. I'm really, really thankful sa pag-support nyo sa akin. Ace of Wands, the Four of Wands, and the Wheel of Fortune. You do have your Five of Swords. Ang energy nitong person na to is like wait lang. Okay, kinoveran lang natin yung medyo picture na hindi okay. Well, nawala sa loob ko na merong ganito dito sa card na ito. But anyway, I know you're already mature pero yung yung YouTube kasi is of course
ah, medyo maano sila, maselan, parang ganun. Anyway, mm, balik tayo dito sa reading. You do over the Four of Wands, the Ace of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, Wheel of Fortune, Major Arcana. So, sa nakikita natin dito with the Four of Wands, I don't know kung may marriage ba na involved sa person na ito at sa'yo. Pero maraming may marriage na involved and pwedeng marami na nababago sa connection ninyo na tong person na to. Pero there are times talagang hindi pa rin mapigilan na ma-surprise mo siya sa mga pinapakita mo or ginagawa mo. Hindi man literal sa kanya, but it could be sa mga maybe what you post online, diba? Yung iba sa inyo may kinalaman sa online stuff. And ito yung nagpapa-excite dito sa person na to. Yung parang unpredictable ka masyado. Parang may ginagawa ka na hindi ko akalain na kaya mong gawin or magagawa mo, etc. And the Four of Wands is here. This person is feeling high and feeling happy. Alam mo yun. Pag nakikita ka niya, parang sa'yo lang yung focus nitong person na to. Especially nga kung may mga bago kang ginagawa. If you are someone na dealing with someone na malayo sa'yo or may pagkakalayo sa inyo, maybe yung mga pinapakita mo sa social media or sa online, ayan, parang interesado talaga siya at saka lagi siya nakamasid, nakatingin sa kung ano yung mga bagay na ginagawa mo. And emotions. You over the Death card, that is Scorpio energy. Five of Cups. Page of Cups. Queen of Wands. So, I don't know kung ikaw ba minsan na naging bad girl, energy bad girl, bad boy, or, whatever your gender is, whatever your age is, especially nung kabataan mo, you are like rebellious, or kung hindi man, kung ano man, kumbaga, ang tingin sa'yo ng mga tao, or especially ng mga classmates mo nung ikaw ay nag-aaral pa, or maybe your neighbors, mga kapitbahay, is someone na parang masyado kang unpredictable, diba? Tapos ikaw yung tipo ng tao na, sige, gagawin mo kanina yung mga bagay na na gusto mo. Wala kang pakialam sa transformation na mangyari sa buhay mo, etc. You're just doing what you want to do. Emotions mo ngayon, what I do love about you is that hindi ka na masyadong katulad noon. Maybe in the past, you are obsessive kind of person. You are sobrang malulungkutin, masyadong overthinker. But now, hindi ka na ganun. I love that energy. Kasi sometimes when we overthink, nag-overthink ka, no? Ang nangyayari, naapektuhan yung emotions mo, isip ka ng isip na to the point na buong araw mo, dahil sa kakaisip mo ng particular bagay or person na yon, naapektuhan na, hindi mo na magawa yung mga trabaho mo, yung mga dapat mong gawin, etc. Diba? And then, emotionally, parang drained ka, etc. So, ngayon, medyo ito yung nag-end or nababago sa'yo kung paano ka mag-isip at saka kung paano ka emotionally kumbaga, inilalagay mo lang yung energy mo doon sa mga dapat talagang paglagyan. Okay? And then, the person that you're dealing with, nakikita natin emotion niya with the Page of Cups and the Queen of Wands. Gusto niya mag-open up. Nakakuha tayo ng energy na gano'n. Like, yun yung makakapagpasaya sa kanya. Pag naibahagi or naisabi niya sa'yo yung part sa kanya na hindi niya masabi. Like, this person wants to tell you his or her secret. Diba? Gusto niya sabihin sa'yo yung sikreto niya, yung mga matagal niya nang dinadamdam, tinatago, or mga hindi niya masabi sa'yo in the past. So, gusto niyang i-open up sa'yo yun.
Yeah, lalo na kung magkalayo kayo. And may obsessive talaga dito sa person to, obsessive energy. There are times na iniisip ka niya sexually, of course, and uh, like hindi siya satisfied sa mga nakikita niya. You are more like spiritual connection, communication. Spiritual connection, and pwedeng may spiritual communication na rin na nangyayari sa inyo ngayon. There are times na iniisip mo siya, then iniisip ka rin itong person na to. Lalo na yung magkakalayo, no? And para doon sa magkakalapit, of course, huwag mong kunin yung part na yun if you are magkalapit or magkasama. So in the near future, what is a message for you, Earth sign? Ten of Pentacles, the Five of Pentacles. Clarify the Five of Pentacles. Two of Wands. What's with the Two of Wands? Ten of Cups. The Knight of Swords, the Magician, and the Five of Swords. Dito tayo nagsimula sa Five of Swords. Ayan yung nasa bottom of the deck kanina. Na magsimula yung reading. The Moon is at the bottom of the deck. For what I can see here, naiba ka talaga sa lahat. Like, ever since you were young, ikaw yung kakaiba. Like, maybe sa family nyo. Sabi ko nga kanina, some of you maybe rebellious or like hindi ka katulad ng mga kapatid mo or mga kaibigan mo, etc. So, you're someone who's different. But with the Two of Wands and the Two of Cups, nakita tayo ng plano na pwedeng may kinalaman sa family, may kinalaman sa home. Five of Pentacles, some of you, magagawa mo tong plano na to because might be, pwedeng may some kind of problem, financial problem or family problems na maobliga ka na kailangan mong mag gawin itong plano na ito because of that problem. 'Di ba? And I feel like dahil doon sa pagiging kakaiba mo, sabi ko nga kakaiba ka mag-isip, ito yung magdudulot ng success for a lot of you. Kasi pati sa home, pwedeng magbigay ito ng shine or marami ang mapapawaw, mamamangha sa mga bagay na ginagawa mo. And like, I really do like your energy na gusto mo kasi yung parang inuungkat or you're like a book. Marami kang nilalaman or marami kang alam, marami kang kayang gawin. Pero you are not just opening yourself to anyone or anyhoo. Doon lang doon sa mga karapat-dapat lang. And I feel like marami kang knowledge, ideas na masishare in the near future. Sa mga tao sa paligid mo, especially sa area ng home, na magbibigay kulay, magbibigay saya, magbibigay money financially sa bawat isa sa inyo. So I really do love your energy here. Nagiging example ka para sa lahat. And then, in the near future, nandun pa rin yung obsessive energy dito sa person na to. Like, para siyang nakakita ko ng ahas. And, what do I mean by ahas? You wouldn't know na nandyan siya. You wouldn't know na may pakialam siya or, like, nagmamassage siya or what. Hindi mo malalaman. Kasi yung ahas magaling yan magtago or anong tawag dito? Camouflage ba tawag dun? I don't think it's camouflage eh. Basta kaya niya pumantay dun sa kulay ng surroundings niya. And, so sa nakikita natin, magaling siya maglihim, magtago, na magiging dahilan for you na parang hindi siya mapansin. But definitely, this person is napapansin ka. And, I feel like
the more na nagpo-pull out ka or hindi mo pinapansin or hindi ka nagbibigay attention dito sa person na 'to, the more na siya ay nagiging addict addict or obsessed sa'yo. Yeah, especially with the moon. This person is dreaming about you, daydreaming about you. That's a spiritual connection na nararamdaman natin. Pero hindi ko kasi masabing spiritual connection kasi hindi ko nakukuha na connected ka sa kanya. Like you're focusing on your own life now, 'di ba? Ang nangyayari pa nga parang ikaw pa yung nagdi-disconnect sa spiritual connection na yon because you are focusing on your life now. And then to person na to, the more na ikaw ay dumidisconnect, the more na ikaw ay nagpo-focus sa buhay mo, the more na siya ay na-obsess naman sa'yo. So, thank you for watching guys. I love you all and